Sa isang isla sa bayan ng Sual, nakilala namin ang isang batang nagngangalang Raiden Gabriel na maagang gumigising para maglayag patungo sa kanilang paaralan. Buti kung taligi, okay na. Masipag at mapagkakatiwalaan na bata si Gab. Bunsod ng kahirapan sa buhay, pursigido niyang inaabot ang kanyang mga pangarap. So class, paano ninyo maihahalin tulad ang inyong buhay sa isang bagay? Yes, Raiden? Ma'am, sabi niyo po, mahalin tulad ko po yung buhay ko sa isang sagwan. Mahirap po kumamba, lumalaot, lalo na po, iisa lang yung sagwan at nagsasagwan. Mahirap na po, lalo na kung suba ka sa hapos na taliwas sa pupunta. Nakakakalay, nakakapagod. Good morning, classmates. Si Ma'am Jonalyn po, mainitin po sa baba, so hindi niya po muna tayo mamingit. Sabi niya po, wag na lang daw po maingay dahil maglabas po ng one hole. Pakitignan na lang po yung DC sa Oralcom, nandun na po, activity 3.1 po, nakasend na po doon yung screenshot. Bilang tagapayo ni Raiden, masasabi kong siya ay isang huwarang mag-aaral ng Sual National High School. Siya ay masipag, matulungin, maaasahan sa maraming bagay. Sa katunayan, natapos niya ang unang markahan na with high honors. Pagkatapos ng klase, pumupunta siya sa BKD Center upang gawin ang kanyang responsibilidad bilang kalihim. Uy, hello Gab, good morning. Sakto yung dating mo. Mayroon kasi tayong drug symposium sa Sabado dito sa Barangay Promotion. Pwede mo bang ihanda yung project proposal at saka communication letter? Sige, gawin ko na po, sir. Salamat Gab, maasahan ka talaga matunay. Si Gab bilang isang student leader ay talaga namang maasahan at mapagkakatiwalaan. Sa lahat ng karangalan na tanggap ng Barkada Kontra Droga, malaki yung ambag ni Gab doon. Sa katunayan, sa kanyang angking sipag, galing at pagiging resourceful, sa susunod na taong panuruan, siya na ang inaasahan naming magiging pangulo ng aming organisasyon. Pagsapit ng hapon, muling sasagwanin ng malawak na karagatan. Hindi kagaya ng tipikal na estudyante na nagpapahinga at naglalaro, si Gab ay tumutulong muna sa mga gawaing bahay, naglilinis at nag-aayos ng mga cottage na pagmamay-ari ng kanyang lola. Tuwing walang pasok, ay naglalako siya ng halo-halo, milk tea at barbecue upang makaipon para sa kolehiyo. Kumukuha at naghahanda ng bukawil upang gamiting pangpain sa pamimingwit ng isda upang may pangulam at pangbenta. Nagpapakain din siya ng bangus at gamit ang ilan sa perang kanyang kinita ay nagbabahagi rin siya sa kapwa niya batang isla sa pamamagitan ng feeding program katuwang ang kanyang ina. Hindi madali ang aking pagsagwan tungo sa aking mga pangarap sa buhay. Dagdag pa ang mga along sasabay at susubok sa tatag kong bumalanse. Nakakalula ang lawak ng baybayin na kung hindi mo alam ang diskarte ng tamang pagsagwan, magpapaikot-ikot ka lang at hindi makakausan. Mahirap mamangka, tutuntunin ang tamang daloy, pupulsuhan ang tamang alon, pakikisamahan ang tamang timon at dideskartehan kung paano ka nga ba makakaahon. Pero kahit mahirap mamangka, pipilitin kong sumagwan, pipilitin kong matutunan ang tamang kampay ng kamay, ang tamang hinga at mahabang pasensya. Sasagwan ako hanggang sa ako'y maging isang ganap na electrical engineer.